So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At nandito tayo ngayon para sa gainers trade strategy and i-check natin yung mga buying natin, no? Buying option natin doon kay BTC, XRP, ETH, and Solana. So wala lang akong PC ngayon, medyo siratong CPU ko, pero papagawa natin tomorrow. So ngayon kung mapapansin natin, no? Nag-post tayo sa Facebook natin, mga kapatid, no? Pakita ko lang sa inyo. Lipat tayo dun sa ating page. Okay. So ito yung ating page. So nag-post tayo dito 3 hours ago regarding kay Light. Okay. So ito si Light. Pakita ko lang ito. So ito yung diskarte ko, no? So nag-post tayo kay Light ng, sabi ko mag-entry ako dito $4, no? 4.97. So sabihin na natin $4. So far sa ngayon, eto na siya. Nasa 3.2. Okay? So halos 200% profit na tayo dito pagdating kay Gainers Trade. So, paano ba natin ginagawa yung Gainers Trade? Lagi ako nag-check dito sa number 1 coin sa Gainers Trade. Kay Fox, kunyari, ito si Fox USDT. So, tinicheck ko to. Sa 4 hours time frame niya, kung titingnan natin, masyadong malaki ang binagsak nito. No? Nasa 46 USDT to 3.8 USDT. Grabe, no? Halos 90%. So far, lumilipad siya. Sa mga ganitong token, hindi ako pumapasok. Hinahayaan ko na lang muna lumipad dyan. Kay Axe, subukan natin. Ito si Axe. Possibility, lahat kasi na nag-number 1 token sa Gainers Trade, bumabagsak yan. Ito number 2 token. So ang nilipad na nito from 0.019 to 0.39. So nasa almost 200%, 'di ba? Ang nilipad na nito. So far babagsak pa ba 'to? Ngayon hihintayin ko muna 'yan. No, hihintayin ko muna baka magkaroon ng recovery. So kapag nagkaroon ng recovery, yun yung chance ko mag short position dito. So far ang ganda na ng short nito from 0.42 to 0.039. So stay put lang ako diyan kasi profit naman na ako dito kay Light. So far ako titignan ko muna 'yan. Pag nakita ko na biglang lumipad yung percentage ng 50%, doon ako mag-entry ng short position diyan, no? Then kay Lab, kundi ito si Lab, isa sa chine-check ko na to kasi from 0.096 to 0.15. So, ngayong araw na to lumipad siya ng 33%. So meaning baka pwede tong pasukan mamaya. So titingnan natin once na nag 40% to, mag-short na ako dito. Again, Gainers Trade Strategy. Kung meron kang 100 USDT, ang ilalagay lang natin is 20%, which is 20 USDT lang. Tapos magka-cut loss tayo ng 20% to 30% para kapag lumipad siya, di ba, pag lumipad siya, makakasalok tayo doon. Okay? Hindi tayo masusunog, hindi mauubos yung ating tinatawag dito, yung ating margin. Okay? So yan yun yung mga papasukan natin. Hindi ako tumitingin sa ilalim. Lagi lang dito sa 1 to 5. Okay? Kay BitGet yan mga idol. Kaya kung wala pa kayong BitGet, gamitin nyo yung link natin dyan sa description. And then sa January, gagawa tayo ng group natin sa Telegram again, no? And then for the BTC naman update, no? Kung titingnan natin si BTC, yung nilabas ko doon sa mismong ano natin, no? Sa mismong Facebook page, sa mismong YouTube natin, wala pa. Sabi ko nga, ang entry ko kay BTC is 70. No, kapag nag-70 si BTC, automatic magdi-DCA na ako diyan, no? Bibili na ako kay BTC. Ganun din kay Ethereum. Ethereum naman 2,600 pero hindi inaabot si 2,600, nag 2,900. 2,775 lang inabot. Pero again, ang DCA ko dito magi-start ng 2.6 kay Ethereum. Pagdating naman kay XRP is 1.6. So hindi rin inabot si 1.6, 1.77. Okay, pero again, 1.6 ang entry ko kay XRP. Pagdating naman kay Solana, ang Solana natin ay 1.23. 123. Nag 116 na. 'Di ba? Nakita nyo, sinabi natin doon 123 ang ating target. And then ngayon nag 116. Ang ganda ng buying opportunity. Sa apat na token ko,
Solana pa lang yung may buying opportunity nung nakaraan. Kung bumili kayo ng 116, profit na kayo dyan sa 125. Again, kung long-term holders ka, wala sa yan. Ang ginagawa lang ng mga long-term holders is nag-iimbak. Okay? So, pero sa akin para ngayon, sa ngayon, hindi pa imbakan ngayon. Okay? So, check lang yung market, check lang yung price action, fundamentals, and then mag-aral ng technical analysis. Saludo.